Hi, good morning. May I have a breakfast, please? Breakfast. Yes, sir. Yes, sir. All right. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. All right. Bye-bye. Order tayo ng breakfast. So, good morning mga kabay. It's another great day. So, pangatlong araw ko dito sa quarantine hotel. So, ito na. Medyo gutom na rin. Mag-aalas 12 na ng tanghali. So, ngayon lang nabigay yung pagkain ko. So, ito yung pagkain ko binigay nila. Meron tayong cereals. With hot milk. And mayroon din tayo mga bread. Ayan. Meron tayong bread. And mayroon tayong sliced fruit. Then, fresh orange juice, pampalakas ng katawan. Mayroon tayong di nawawalang hard-boiled egg for additional protein. And last, mayroon tayong greens salad with the cheese. Yan lang po ang ito lang po yung pagkain ko. Marami siya. So let's start with the cereal. Milk. So, kumusta ang araw niyo mga kabay? Sana nasa mabuti po tayong lahat. At ligtas din tayo sa mga araw-araw nating ginagawa. So, ito. Kain tayo mga kabay. So, kumusta tayo dyan? Yung leeg ko. Mukhang na ata ito sa pagtulog ko. Ayan.
So mga kakabay, kakain muna ako. I-off ko muna yung camera ko. Kasi hindi ako sanay, no? Hindi ako sanay kumakain na may camera. Di ba? Hindi ako sanay. Parang naiilang pa ako eh. Kaya lang. Pero susubukan ko na lang. Ano ba talaga? Naiilang ka o susubok? No, gusto mo? Yeah. Paborito ko rin itong yung cereals na pagkain sa morning. Diba? Pang mayaman talaga, no? Diba? Dahil sa probinsya natin, minsan yung almusal natin lang, kamuting kahoy, saging, saba, ano pa, basta yung mga root crops lang minsan yung pang almusal. So dito kakaiba, di ba? Yayamanin. Yayamanin. Yeah. Kahit ganun na yung pagkain natin sa probinsya, mga kabay, pero masarap naman yun para sa atin. Kasi yun na yung nakasanayan natin doon na kakainin. So, kahit ganun lang, healthy naman tayo. So, lalo na yung mga pagkain probinsya yung para more on lang siya, first na harvest. Hindi siya masyadong nalalagyan ng mga chemicals like mga para lang yung tinatawag nila na fresh from the farm. So kaya yung mga tao na taga probinsya or nasa mga away from the city na nasa may mga bulubundukin na ng parte ng Pilipinas, healthy yung pangangatawan nila. Kasi yung kinakain nila lagi mga I'm still grateful for them. Tsaka kailangan din natin magsikap na mabuti.
yung mga na-experience ko dati nung kabataan ko. At the young age, nagpa-farming na kami. Tinutulungan na namin yung namin father para mag-farm. Tatanim ng palay, tatanim ng kamuting kahoy, magtatanim ng basta kahit ano-ano mga tinatanim namin doon sa farm para lang maka-harvest at may pangkain. Kailangan talaga kumilos doon ng baga hirap ng pagtatrabaho sa bundok o sa isang farm. Hindi po biro ang pagiging isang farmer. Kaya dapat pa sasalamatan natin yung mga farmers. Kasi sila yung baga nag-supply ng mga kakainin natin, lalo na doon sa dito tayo sa mga city na naninirahan. Kasi kung wala yung farmer, wala tayong kakainin. Di ba? Hindi biro ang hirap na nararasan ng mga farmer sa bundok. So mga kabayo, kakain na lang muna ako, ha. Babay muna, i-off ko muna yung camera ko. So hindi ko na lang ikikwento lahat yung kasi naging emotional ako pag naalala ko yung mga nakaraan ko dati, yung hirap at pagod na dinanas ko during those times na maliliit pa kami. Maging mahirap pero nakaya na namin. Tsaka happy family naman kami kahit mahirap, di ba? Ang importante happy kayo, tsaka nagkakaisa kayo sa isang pamilya. So, mga bay, salamat. Hanggang dito na lang po. Hello mga kabay, what's up? So ngayong gabing ito, papakita ko sa inyo yung kama na may yan? Palights effect. May palights effect yan, Ang ganda, no? Ayan. Punta tayo sa sofa. Isang maliit na sofa na may maliit din na lampshade. Tapos may upuan pa sa harito, no? Sa prinsipe pala. May upuan pa sa prinsipe. Tapos may malaking lampshade na nasa taas nakalagay, para kitang-kita yung ulo pag nakaupo. Tapos ikot tayo. Ayan, makikita natin yung TV. Ayan. So, dito tayo matutulog. Anong palabas yan? Di ba? Ayan na. Alright. That's it, mga kabay. Hello mga kabay, natapos ko lang din kumain ng dinner ko ngayon. So ito, nagpapahinga na ako. So mga kabay, may napansin ba kayo? May napansin ba kayo sa likod ko?
Actually mga kabay, yung headboard ng kama ko mga kabay, tingnan nyo naman. Oh, di ba? Oh, may pailaw ipik ba yan mga kabay oh? Oh, tingnan mo naman yan. Oh, di ba? Ang ganda. Oh, syempre, tingnan mo oh. Yun, oh, tingnan mo yan oh. Oh. Oh, di ba mga kabay, ang ganda ng headboard niya. So, yayamanin. Yayamanin na kama. Sino nga nag-aakala na yung yayamanin na kama ay isang katulad ko lang na hampas lupa ang nakahiga dito mga kabay, di ba? Ang swerte naman ng hampas lupa na ito, nakahiga sa yayamanin na kama, oh. Oh, di ba? Ang swerte naman. Ang swerte mo. Ang swerte mo talaga, di ba? Mga kabay, sinasamantala ko na itong pagkakataon na to. Itong panahon na to na andito na ako sa yayamanin na kama. Di ba? Minsan ko lang to na subukan mga kabay. Minsan ko lang nararamdaman naman, mayaman na pala ako. Ngayon ko lang napansin na, mayaman na pala ako. Ay nako, ang sarap talaga ng buhay ng mayaman. Ito, ito. Diba? Sige. Samantalahin mo na ngayon. Kasi sa mga darating na araw, babalik ka na sa pagkahampas lupa mo. Ayan. Babalik ka na. Siguraduhan mo lang mag-enjoy ka ngayon dito. Ha? Mga kabay. Siguraduhan ko talaga. Diba? Yayamanin. Diba? Hindi. Ang sarap matulog ng ganitong kama. Tapos, yung kwarto mo, napakalamig pa, ano? Di ba? What a lovely night na. Sana, nandito na ako lagi. Kapiling kita lagi. Oh, may kama ko. Sana tayo pa rin hanggang sa dulo, kama ko. Mga kabay, wala talaga akong magawa dito. Mag-isa lang ako. Diba? Ganito pala ang pakiramdam kapag mag-isa ka lang sa kwarto mo. Tapos ganito kaganda yung kama mo at kakakalaki, diba? Parang sa isip mo nasaan na ba ako? Hindi mo naisip, andyan ka lang pala sa kama mo. Tapos, habang nakahiga ka, nakasandal ka sa yayamanin mo na kama, manunood ka na rin ng TV, di ba? Yayamanin talaga. Nagigigil na talaga ako sa iyo, eh. Nagigigil talaga ako sa iyo, eh. Oh? Sana naman, pagbigyan mo na ako. Pagbigyan mo na ako na magkakaroon ng ganitong kama. Hindi. Hanggang sa pangarap lang tayo mga kabay. Kaya ngayon sinusulit ko na yung pagtulog sa kamang to. Di ba? Bihira lang to. Bihira lang to talaga. Kaya habang andito pa ako, susulitin ko na. Susulitin ko na. Ayan. So, ayun mga kabay. Yun lang yung ko. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano ka ganda yung tinutulugan ko ngayon. Diba? Yayamanin talaga, diba? Yayamanin! Sira mga kabay. Bye-bye na. Baka sabihin nyo, nasisiraan na ako dito. Wala akong ibang kasama ko. Nagsasalita ako mag-isa. Pero alam ko maiintindihan nyo rin to kasi being a vlogger, ganito talaga ang buhay. Parang nasisiraan, nagsasalita na mag-isa sa camera, di ba? So, ayan, suporta lang kayo. Suporta lang kayo mga kabay. Okay?
Salamat. Salamat sa suporta na binigyan nyo sa akin. Di ba? So, that's it. Yun lang yung pinapakita ko sa inyo. Mga kabay, hello. So, it's my lunch time naman. So, alas 4 na lang hapon. So, ngayon lang ako magla-lunch. Di ba? Ang late na. So, yun ang lunch ko. Meron naman akong salad. Isang salad. Salad na may may corn, may lettuce, may ang tawag dito, celery ata. Celery. Tapos mayroon akong juice. Yung pagkain ko lagi late. Yung breakfast ko, mag-alas 12 na ang breakfast ko. Tapos yung lunch ko, alas 4. Tapos mamaya dinner, mga alas 10. So, yun ang timings ng aking pagkain. Diba? Kumusta kayo lahat? Pang 4th day ko na dito sa quarantine. So, meron ako wala akong rice ngayon. Binigyan nila sa akin yung aso na lang ito. Ito yung sweet na binigay sa akin. Diba? Napakatamis din yun. Tsaka ito yung na ngayon. Pinaka ko, main course. Burger kayo dyan. Cheesy burger. At mas nakakain din ng burger. Kasi matagal-tagal na rin kami hindi nakakalabas. Hindi nakakapasyal sa mga kainan sa labas. Alam nyo na, naka-lockdown kami sa loob eh. Bawal kami lumabas. Sa ngayon, bawal pa lumabas. Gusto yung higpit. Saka may mga slice. Carrot. Alat. Saka mayroong olive fruit, black olive, and a green, green olive. And social yung mayo. Yung mayo ko. Hindi siya makita. Saka yellow mustard. Yellow mustard from Freshly brand. Yayamanin din ang sosyalan mo. So, let's see. Aywa.
Malamig na tong ano ko, burger. Kanina pa kasi ito binigay. Pagkahalos ang oras. No. Saka itong yellow mustard. So that's it. Diba? Kapal ng burger. Tamang-tama na. Masarap ito makan. May hot sauce. Mga kabay, baka naman next time i-treat nyo ako mag-burger. Burger, burger, burger. Pag mawala na itong COVID, siguro that's the time na lalabas tayo na lalabas na naman, kakain sa labas. Mahirap kasi ngayon mahirap lumabas, napakahirap. Napakahirap ng buhay itong COVID na to. Wala ka ng time gumala, wala ka ng time na kasi lalo na pag yung company mo napaka-stricto sa inyo na pinagbabawalan kayong lumabas. Pinagbabawalan kayong mamasyal, magpunta kung saan-saan. Mahirap. Para ka na rin nakakulong. Pasaway talaga. Dati-dati, wala pa tong COVID. In a time kami makakalabas, pupunta sa malls, saan. Kasi yung accommodation namin nasa labas. Ngayon nang pumutok na yung COVID, yung virus, accommodation namin nasa loob na ng namin, workplace. Nagbawalan lang kami lumabas. Mahirap. So yun na mga kabay. Kain muna ako.
So, well na kumakain ako mga kabayan. Shout out muna. Unang-una dun sa ano. Sa mga team angkat. Lahat ng membro dyan, shout out sa inyo lahat. Kay Norvan's Vlog, kay Nova Kate, Jesus Wazo Vlogs, ano pa, Divine Solidor, Struggling Pinay, Gyprel Explorer, ano pa ba? Sino ba yun? Yung may Ryan, hindi ko na maalala. Ryan, Jens TV, sino pa ba? Marami pang iba dyan. Hindi ko maalala yung mga pangalan nyo. So di na may dami naman kasi. Hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala yung mga ano nyo. Mga pangalan nyo. Sa lahat mga subscribers ko po, salamat. Sa kaya ano din pala, kay Gerson Liray, yung YouTube channel niya, Gerson Liray, Bulaanon din yun. Shout out. Kasama ko rin yun dito sa trabaho. Tapos si ano, si Snowcat Cover Official. Bulaanon din yun. Pero nasa Bohol lang siya ngayon na trabaho. Songer din yun, songer. Sa susunod, ililista ko na yung mga pangalan niyo para hindi kayo ano. Para maalala ko na yung mga pangalan niyo. Sa ngayon pa kasi, yun lang ano na, yun lang na ano na recall ko na pangalan. Hindi ko na mauubos mga kabay. Sa sobrang laki naman kasi ng burger na to. Parang hirap ubusin. Tapos meron ba akong ano dito, sweet. Iwan ko nga ito kung masarap. Hindi ko alam kung ano. Wala na ibang kutsara eh. Ginagamit ko na lang.
cream lang siya. So, yun mga bakay. Tapos na ako kumain. Nabusog ako. So, hanggang dito na lang. Kita-kita. Kitang-kita na naman tayo. Kita-kita tayo sa mga susunod na mga videos ko. Maraming salamat sa papanood. Good morning mga kabay. Isang magandang morning sa inyo lahat. Gising lang na naman. Late na. Anong oras na ba? Mga mag-alas 10:30 na ata ng umaga ngayon. So, ang 5 araw ko na naman dito sa quarantine. Okay, ako. Well, tayo muna tayo. At least, actually, nagising na ako kanina mga alas 8 nagising na ako. Kasi may pangangailangan. So, tapos na ako, nag-toothbrush na ako kanina. So, bumalik na ako matulog kasi parang medyo naantok pa ako ng kunti kasi kanina mga alas 2 na rin ako na madaling araw ng tulog. So, medyo bumalik ko ng mga isang oras pa rin matulog. So, ngayon, ano bang gagawin natin dito? Dito na lang umiikot yung mundo ko sa isang kwarto na to. Sa buong quarantine ko eh. Hindi ko na alam. Nakuhanan ko na lahat ng video itong kasulok-sulukan dito. Saka, wala na ako ibang may pakita sa inyo eh. Kasi ito lang yung area ko. Maliit lang. Ito, so, wala. Hindi ko alam kung anong susunod ko papakita sa inyo. Wala, tis na lang. Punti na lang mga kabay. Malapit na tayo matapos sa quarantine na to. So, magtatrabaho na naman tayo. Kaya, ayun. Tis na lang. Kunting kimbot na lang mga kabay. Sa? So, ngayon gawin natin dito eh, manunood na naman tayo ng TV. Wala tayong ibang ginagawa eh. Hindi manunood ng TV. So. Ito yung daily routine ko pagkagising sa umaga. Gising sa umaga, maghilamos, mag-toothbrush para fresh from the farm. Tapos i-on na to ng TV para manonood. Saka yung palabas ng TV, paulit-ulit lang din. Yung sa OSN channel. Yun lang, wala tayong ibang makita eh kasi more on dito eh, Arabic na channel. Diba? Maya-maya mga 11 tatawag na ako ng breakfast. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, from 11 to 1 p.m. lang sila serve ng breakfast nila.
So, maya-maya tatawag ako. Kabay, as you can see mga kabay na sa TV, ano yan, yung sa Maka. May ano yung may Blackstone. Doon sila pagka. Doon nagpupunta yung mga tao. Yung mga during Ramadan, puno-puno yan. Dati-rati pag wala pang COVID, ang tao pumupunta dyan. So ngayon na Ramadan, hindi yung limitado yung ano nila. Kasi pag ano, pupunta ka doon na wala kang permit, meron siyang fine na 10,000 riyals, which is nasa mga 120, more than 120,000 peso sa peso. So, papakita ko sa inyo mga kabayan. Yan mga kabayan. Hindi lang nakikita yung ano, yung Blackstone doon nasa gitna na iniikot-ikotan nila. Nasa gitna yung ano, Blackstone. Yan mga kabayan. Yan, papasok din sila doon. So lahat yan, mga Muslim lang talaga pupunta doon sa Makkah. Mga Muslim lang lahat. Bawal ang mga ibang mga religion. Hanap tayo mga ibang channel. So ito muna lang ang papanoorin ko mga kabay. Say it in use muna. Alam muna tayo sa mga nangyayari sa buong mundo. Ano lang mga updated news dito.
verdict expected in trial investigative journalist. Hong Kong. Sa Hong Kong. Yun daw yung isang journalist daw mga bay. Dinakip, iniimbestigahan dahil sa pag-imbestiga sa isang pro-democracy. Freedom of the press under attack. Under attack daw. Hong Kong is a major media hub with a vibrant local press and a number of multinational outlets based here, but press freedom has been in steady decline. According to the latest Reporters Without Borders World Press Freedom Index, Hong Kong has fallen from 18th place in 2002 to 80th. Stretching mo na lang ako. Media intensified Well, the 2019 pro-democracy protests thanks to a new security law that Para is ano? dissent and paved the way for patriots to run the city. When Hong Kong's top leader Carrie Lam unveiled the law in July 4th, she promised that the city will continue to enjoy the freedom of speech, freedom of press, publication, protest, assembly, and so on. What followed were a number of moves against the press. The police raided pro-democracy newspaper Apple Daily,
war starts between ASEAN and government and Taliban delayed, complicating Iran's plan to withdraw troops by September 11. Now they fear that promise will never be fulfilled, and that the Taliban will come for them once US troops are gone. CNN's Jay Taggart has that report. Ano bang pag-uusap natin ngayon? This Afghan man fled his own country, fearing he might be killed, all because he worked as an engineer for the U.S. government in Afghanistan. He requests to be called him by a daily Mga kaway, comment lang kayo because he says his life is in danger from kung anong gagawin ko dito. still hunting him now. Comment down below. So, medyo, ano na talaga ako dito eh. Boring na talaga ako masyado. Baka mayroon kayong mga suggestions dyan kung ano gagawin. Or anything na, ano naman ako, malibang ako dito sa loob. Diba? Kasi meron pa akong ibang araw pa yata. Pagi. Kamsayong pagi. Kuratin kalas. Kuratin kalas. Lemok karban. Immigration visa are clear on the State Department's website. Must be an Afghan national. Must have worked in the U.S. and Afghanistan for at least 2 years. Kakain na ako ng saging. Meron naman saging dito eh. Yung binigay kagabi, kasi sa yung sa mga alas 10 ng gabi nagbibigay sila ng snacks. So, ang binigay nila kagabi yung saging. Ay yung mga pots lang. Saging or apple. Binigay na sa akin. Ito sa akin, maganda naman dito sa akin kakainin eh. So, bago ka mag-almusal, kakain mo na kayo ng yung mga prutas. So, ayun lang. Wala ko itong balot na prutas, oh. Ayan. Saging, orange, at meron pang kiwi. Yan, isang kiwi. Kiwi yan ha, kiwi oh. Dito kayo nakakita ng kiwi no. Kiwi ha. Hindi ito yung anong kiwi na typical na kiwi na pang sushi na. Focus to ha. Ramesh applied for a visa in 2015. He's thankful it was approved and he moved here 8 months ago. Now he's telling his story and hopes Washington will act to save people still in danger like Abdul. Basta ba? As for Abdul, time is running out. He's still trying to make it to the U.S., waiting in a different country. 15 minutes lang yung mga kabay. Pwede na ako mag-order ng breakfast ko. He may end up So, makakain ako. Pero while waiting sa breakfast order, kakain muna ako ng saging kasi para kakalaman ako ang chat ko. Hanap tayo ng ibang channel. Movie.
hanap-hanap ako ng mga Filipino channel dito mga kabay. Wala akong mahanap. Buti pa yung sa Korea, mayroon. Palabas na ito, kahapon pa dito eh. Pabalik-balik kasi yung palabas nila. Yung nakasinilatan nila na movie. 1 week ata yun na pabalik-balik. Tingnan mo mga kabay, nagre-reklamo na ako. Paano kasi walang ibang ginagawa eh. Manonood ng manonood. Tulog, kain, manonood lang ito. Kaya ako buhay. Buhay. So, alis na ako mga kabay. Bye-bye. Hanggang dito lang yung pag-record ko ng video. So, tatawag pa ako mamaya ng pagkain ko ng breakfast ko. So, hanggang dito na lang. At saka, salamat sa inyo lahat ulit. So, walang tigil na papasalamat sa inyong lahat. At ito din lagi kong sinasabi sa inyo. Mag-iingat po tayo sa ano man yung ginagawa natin sa araw-araw sa ating buhay. So, God bless us all. Sana pagpalain pa tayo ng Panginoon. At bigyan tayo ng mahaba-haba pang buhay at malakas na pangangatawan para sa ating pang-araw-araw na trabaho
sa pagsisikap sa ating buhay. So, ingat tayo lahat. And salamat. Bye-bye.